Isa na namang linggo ng siksik na aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagdaan. Atin po yang balikan sa The President in Action sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sa unang araw ng linggo, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang flag raising ceremony sa Malacanang. Dito kinilala niya ang mga kawani ng Office of the President sa kanilang naging papel para sa tagumpay ng OP ngayong taon. Isang Thanksgiving event din ang dinaluhan ng Pangulo at ni First Lady Luisa Raneta Marcos kasama ang iba't ibang sektor na buong taong nakasuporta sa mga layunin ng pamahalaan. Nagpaabot din ang Pangulo ng pasasalamat sa Malacanang Press Corps sa ginanap na year-end fellowship. Kinilala niya ang mga ito sa kanilang commitment na makapaghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Kinagabihan, dumalo ang Pangulo sa parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Aktibidad ito na kumikilala sa mga individual at ahensya ng pamahalaan sa kanilang communication programs. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang 23rd NEDA Board meeting sa Malacanang kung saan inaprubahan niya ang mga pangunahing irrigation at bridge projects, kabilang na ang 37 billion pesos na Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project at ang Accelerated Bridge Construction Project for Greater Economic Mobility and Calamity Response o ABC Project. Matapos niyan ay nanguna ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas One-Stop Shop OFW Action Center kung saan matatagpuan ang iba't ibang serbisyo para sa mga OFW. Giit ng Chief Executive, hakbang ito ng pamahalaan para mapadali ang buhay ng mga OFW lalo na sa pag-aasikaso ng kanilang mga dokumento. Pinangunahan din ng Pangulo at ng First Lady ang pamaskong handog para sa OFW family na nagbigay saya at aliw sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Dito muli ring tiniyak ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga modern-day hero. Miyerkules, sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation na layong mas palakasin pa ang turismo at pagbutihin ang transport system lalo na sa Visayas at Mindanao. Dito tiniyak ng Pangulo na mananatiling committed ang pamahalaan sa pagbuo ng mga proyekto na maghahatid ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang isang pulong kasama ang government key officials para pag-usapan ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon upang suriin ito at tiyaking tutugma ang budget sa mga pangunahing prioridad ng pag-unlad ng bansa. Huwebes, dumalo ang Pangulo sa change of command ng Philippine Air Force na ngayon ay pamumunuan na ni Lieutenant General Arthur Cordura. Kasunod yan ang pagre-retiro ng dating Commanding General ng PAF na si Lieutenant General Stephen Pareño. Dito pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAF sa ilalim ng liderato ni Pareño at hinimok ang institusyon na patuloy na mahusay na gampanan ang mandato nito, lalo na sa pagtiyak ng territorial integrity ng bansa. Tinanggap din ng Pangulo si Japanese National Security Advisor Akiba Takeo sa isang courtesy call sa Malacanang. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatatag ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa at seguridad, lalo na sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Iprinisinta rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng pera kung saan tampok ang mga hayop at halamang makikita sa Pilipinas na sumasalamin sa mayamang biodiversity ng bansa. At dahil sa bagong security features ng mga perang ito, binigyang diin ng Pangulo na mas mapapangalagaan ang perang pinaghirapan ng mga Pilipino. Biyernes, pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang ika-89 na taong anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng AFP kasabay ang paghimok dito na ipagpatuloy ang integridad at karangalan ng institusyon habang siniguro rin niya na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.